Unang Mga Hari, Kapitulo 21. Ang ubasan ni Nabot. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman babayaran ko na lang ito sa tamang halaga." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, "Minana ko pa po ito sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo." Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, "Ano bang problema mo at hindi ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Sagot sa kanya ni Jezebel, "Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng panatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na pangkalahatang pag-aayuno. Tinimbon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at pinato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabot na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol, patay na siya." Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, "Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian. Kung saan hinimot ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimuri ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Ahab kay Elias, "Nakita mo na naman ako, aking kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Hinanap kita muli sapagkat nalulong ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa
sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat kinalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing ito. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpapakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan.